guard, hindi magkakalat po. Nakaano po dun sa tubig. Ganito po siya. Yung water pump po natin, may water level po siya. May nakaano yan. May indicator. Opo. Tapos, lalagay na. Lalak na siya. 50,000 yan. So, nakalak po siya. Tapos, kakabit po. Ito yung pang-drive po na nozzle niya po. Yan, yung nozzle niya para maging mas mahaba. Pero kapag naka-direct naman, pwedeng mas maiksi lang na nozzle, diba? So, while nagre-refill kayo ng while naka-disassemble siya, dapat nakabunot ang saksak. And then, kapag ready to use na siya, sa kanyo lang siya isasaksak. For safety purposes. Binabawasan natin siya ng attachment kasi yung ganong klaseng attachment masyadong mahaba. Easy reach naman dahil sofa lang naman yung gagamitan natin. Okay, ilagay nyo na lang yan. Merong mas madumi na sofa, yung isa may stain, yun ang natin, linisin natin. Ayan. Before po siya, basahin, kailangan muna siya ng dry. I-vacuum po siya ng dry. So, bago natin i-wet vacuum, kailangan gagamitin mo ng dry. So, sinaksak na siya ngayon bago gamitin. Isa-suction muna lahat ng dumi sa mga creases. Ganun kasi kadalasan pag may kumakain, may nakaupo, dun nahuhulog sa dulo. Guys, suot kayo pag kayo nag-demo mami at di nyo alam adjust ha. So, dapat yung medyo mahabang extension na yun wala para mas madali mong mahawakan. Ito ginagamit lang sa mga sulok-sulok. Yes. Tapos, papalitan po natin para pag dito. Papalitan natin ng attachment. Yan yung brush. Para nababrush niya. And basta sa suction niya. Bago. Ayan. So, nababrush niya yung pinaka-tela. Pag yun ang attachment. Kaya mas mahaba na attachment ang ginagamit niya kasi mas komportable siya para hindi siya masyadong yuyuko. Pero for others, mas prefer nila na mas malapit yung attachment na brush kaysa sa sa attachment na brush dun sa hose kasi mas madali and mas nakakayuko sila. That would be depending syempre kung ano ang inyong preference. Kita nyo yung may direction. Hindi pwedeng sinimulan mo sa taas and then sa baba, gilid-gilid, ganon. So, may direction ng proper na pagba-vacuum and pagba-brush ng upholster natin. Pati yung back. From taas, pababa. Papalitan po natin siya na Papalitan na siya ng attachment. So, ayun yung nozzle. Yung hose na para sa dry. Ito naman i-attach na yung para sa wet vacuum. At may kasama siyang po siya, yung tubig po, kailangan itapon muna natin
Kasi siya yung pinagstinkan ng nung kaninang alikabok. Opo. Pag sa wet na, sir, Opo. Yes. Opo. Wait. kahit dry ka Pero pag marami ka yung ibang vacuum, kailangan vacuumin nyo muna ng dry. bago yung wet. Yes. Itatapon niya po yung tubig bago. Or pwede rin, kung gusto nyo, yung inyong dry vacuum, para hindi kayo papalit-palit, yung dry vacuum na lahat, ang ipang vacuum nyo ng lahat. Sige po. And then ito, for wet lang talaga siya. Hindi, Hindi, okay, sir, Sir RD. pwedeng ano muna, Dry wet na lang natin muna. lahat yan, ito-dry na lang namin, tapos ikaw na magtanong. Ay, may anak. Para Sir RD. saan palitan natin. Hindi, palit ka na ngayon. No, pwede mo na palitan. Hindi pwedeng wet muna bago i-dry. Hindi. Dapat Maganda dry talaga muna. pa. Kasi pag nabasa siya, lalong kakapit yung alikabok dun sa... Yeah. Kasi Oh, iba no mas problem. gusto mo. Po, make sure wala po siyang laman na tubig. Oo, kasi dun siya mangyayari. Ano, Pag yun, Kasi magiging waste, lagayan nyo ng waste pa din. wala ka kasi dito lagi. Yung nasa babang yun, wala siyang laman kasi yun yung magiging lagay ng waste ng Water. chemical na nakalagay doon sa may specific tank siya. Ito yung water tank. Tapos may chemicals po tayo ilalagay for cleanser po siya for carpeted floors and upholstery. Ito po. Tapos, How many? kasi kahit isang ano lang na ganito. Isang takip. Takip niya. Para siyang all-purpose cleaner. Tapos takpan natin. Ito natin dito sa likod. Foreign transformer. Ayan. Mel, extension. Ano tama dyan? Yan. And then pansin nyo, pansinin nyo, yung hose kanina para sa dry, wala siyang additional tube. Ito, may additional tube kasi yun yung ididikit dito sa liquid na may chemical. So, may yung mga nozzles, may color coding. Yung red, For ano po. ayan, yung blue for wet. Ay yung red para sa dry. Yeah. Ghostbuster. So, pwede nga natin gawin na every time na may mga upholstery tayo na lilinisin, gamitan na lang natin yung isang vacuum natin na pang dry para lahat sila ma-vacuum and then saka natin gagamitin itong wet para na lang talaga sa wet. Para hindi ka patapon-tapon ng water and ng yun. Pwede Yes. yung nozzle ng pang dry po. Ay, pang wet, sorry. Okay, power on. Inalis siya ang saksak dahil pine-prepare. Now prepared na for use. On. Tapos, Ikinabit yung tubo na yun. tubig na. Maglabas yung chemical doon. Pakita mo yung tubig. Yun, Saka po siya, brush. Ito may brush po siya. Natutuyo na agad, sir. Mamaya, pagpag-higop. Hinihigop niya kasi habang binabrush niya yun. Yung pagpindot niyo po is may blank para hindi masyado. Hindi mabasa. Mura na 190. Parang bumili ng coffee. Ito may siliga po yan. Nagugutas. Pwede yan sa ano? Tama na RP. May pendrive. Ayun, nakuha ang gulaman.
So, ito yung chemical, hinihigop niya para pag na-spray doon, nilagay sa sofa, and then ihigupin din automatically papunta dito sa dirt na nandun sa baba. Yes, habang binabrush niya, kaya may attachment siya na may brush para mabrush yung tela. And then, nahihigop din yung liquid na itinatapon or ibinibigay niya. Palakpakan natin si RD sa kanyang pag-wet and dry vacuum ng ating upholstery. Oh, may model pa doon ng ng chemical. Akalain mo yun. So, palakpakan din natin ang model ng cleanser. Akalain mo yun. Kinaya niya yung gawin.